Good morning, Miss DJ Chacha at kay Manong Ted. Good Good morning. morning. Pasensya na po, medyo na-late kami ha. Oo, meron lang po kaming Okay kinausap lang na po. importante kanina. Ito rin isa pang importanteng issue ngayon, ano? Sir, naglabas na nga po ang Supreme Court Third Division ng desisyon ukol po dito sa dismissal kay former overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. May kinalaman po ito doon sa mga naihain yung reklamo noon tungkol po sa unexplained wealth ni former President Rodrigo Duterte. Kaya gusto po naming makuha ano pong reaksyon nyo dito. Well, natutuwa tayo na finally ay na-correct yung maling ginawa ni Duterte nung panahon na yon. Pero ngayon nakikita ng mga kababayan natin na ang daming mga illegal, unconstitutional na pinagagagawa ni Duterte. Kaso nung panahon na yon, yung Korte Suprema natin ay natatakot, nasisindak o kasabwat dun sa mga pangyayari. Ganun pa man, at least na-correct ngayong panahon. Yun nga lang, after 8 years, ano? Vindication pa ba po itong maituturing kahit na after 8 years po lumabas yung desisyon? Opo, malaking bagay po yan kay overall Deputy Ombudsman Carandang kasi talagang tinamaan din po siya dyan financially kasi pinagkait po sa kanya yung pension niya na talagang deserving siya. Pero ganun talaga, makita niyo si Duterte, yung nag-iimbestiga sa kanya, tinanggal niya sa pwesto. Ganun lang po kasimple. Dapat doon palang kitang-kita na ng mga kababayan natin na may tinatago si Duterte na mga anomalya at krimen. Pero yun na nga, no? For some reason talagang nahumaling yung mga kababayan natin na kahit na anong kalokohan ang gawin ni Digong, pinapalagpas nila. Balikan lang po natin kasi nga ito pong Supreme Court decision may kaugnayan doon po sa naging reklamo nyo noon. Refresh lang natin yung mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Ano po ulit yung inihain yung reklamo noon, sir? Nag-file po ako ng plunder case laban kay Digong noong 2016. Bunga nga ng mga bank accounts na discover ko at naibigay sa akin. So yan, nakita natin bilyon-bilyon yung mga pumasok sa kanya. Tapos nung una, ang hinala ko rito ay ito yung galing sa korupsyon sa City Hall kasi noong panahon na yon, meron na ring findings yung COA regarding yung mga ghost employees. So yun po ang sinama ko, no? In-attach ko as evidence yung bank accounts na dokumento na binigay sa akin. Yun nga po. At dun sa investigasyon ng ombudsman ni Carandang ay sinabi niya na parehas itong mga contents na itong nakuha ko at nung nakuha nila mula sa AMLAC. Sabi niya similar, similar yung mga petsa at yung mga amounts, billions ang sinabi niya na pumapasok kay Digong. Doon sa pagkabigay niya ng statement na yon, tinanggal na sa ora mismo ni Digong. Kasi nga, natutumbok na yung kalokohan niya. Kaya yun po ang background ng storya na yan. Sir, dun sa reklamo nyong yun, tama po ba walang nangyari? Dahil po dito sa Supreme Court decision na ito, sa tingin nyo po ba, dapat ipagpatuloy yung investigasyon tungkol doon? Alam niyo, nasa ombudsman po yan. Pwede naman po nilang buksan muli. Pero sa akin, regardless na rin kasi nasa dahig naman na . Kahit na ano pang mangyari doon, hindi na makakauwi yan . Hindi na makakalabas ng kulungan. Dahil mas mabigat po yung krimen doon. Libo-libong pinapatay niya sa mga kababayan natin. Na isa pang karumal-dumal na krimen na pinalagpas po ng mga supporters ni Duterte. No? Kaya sana po mamulat na tayo. Hindi na pwedeng ganito ang kalakaran sa bansa natin. Sige po, mamaya tunghayan natin yung kaso po ni former President dyan sa ICC. Pero just again, para just to refresh our memory po, Senator Sani, I remember itong kaso na iniharap ninyo, natatandaan ko ito, naghahamunan pa kayo ni Attorney Sal, di ba? Doon sa pagpunta roon sa bangko, no?
Ito ba ay during the campaign period mo isinampa before manalo ang dating Pangulo? Opo, Manong Ted, naibigay sa akin yan late April, yung mga dokumento na yan, mid-April, thereabouts. Then, nung pinag-aralan namin, na-validate namin, sinampa namin yung kaso ng Mayo, bago pa siya manalo. At bago pa niyan, naghamon po, si Digong mismo ang naghamon na magkita-kita kami doon sa BPI Julia Vargas. Hindi siya sumipot po ako. Tapos si Panelo, ang pinadala niya, merong special power of attorney. Ngayon, kausap namin yung bank manager mismo, sinasabi, pwede kami magbigay ng statement of account para makita nyo. Pinigilan ni Panelo yon. Wag yan. Hindi yan ang hinahanap ko, yung certification. Kaya lumabas siya sa media noon, hindi pa rin mabibigay ng BPI. Sinungaling kasi magbibigay na ng statement of account noon, kaso pinigilan niya. Ibang certification hinihingi niya. So, again, nabola na naman yung mga kababayan natin. Lumagpas yung eleksyon, panalo na siya, tapos hindi na bumalik yon yung certification na yon. Tapos ganito po, kinalaunan, yun pong isang account manager na naghahawak no account nila Digong, ginawang SSS president ni Digong as a reward dun sa mga pag-handle ng mga accounts nila. So ganyan po ang nangyari. Yan po ang kitang-kita. Kaya maliwanag po sa akin itong mga krimen na to. At yung nga po, pag-upo ng dating presidente, ito na nga, kinasuhan itong si Karandang and then natanggal sa serbisyo. Siya ba ay nakausap niyo mismo after this decision? After the decision, di po. Wala na po kaming contact noon. So, ilang taon. Pero, yun na nga, isa sa casualty. Biruin nyo, ginagawa niya yung trabaho niya. Nag-imbestiga siya, base dun sa kasong Finalco, at nakumpirma niya, na-validate niya back then. Kaya nga itong mga kababayan natin na nagugulat ngayon na kinumpirma ng AMLAC, yung mga specific transactions, 8 years ago, kinumpirma na yan ng ombudsman. Kaso talagang pilit na talagang kinumbinsi ng mga kababayan natin na matino itong si Digong. Kaya po, ganito na, nagkaletse-letse na yung bayan natin. Nasaan kaya ngayon si former Deputy Ombudsman? Kasi we're trying to reach him also nga para sa kanya pong panig dito po sa itong landmark decision na ito ng Supreme Court. Sa pagkaalam ko, nandito lang po siya, retirado na nga po siya, inaantay niya yung pension na yan siguro. So, malaking bagay po ito sa kanya. Malaking personal vindication and kahit papano, compensation dun sa mga nawalang kabuhayan niya all these years. Oo nga po, kasi nga ang desisyon dito ibalik yung mga dapat ibigay sa kanya ng mga benepisyo ay dapat na ibigay bagamat nagtapos na yung kanyang term as Deputy Ombudsman. Sige po. So dito po sa account na ito rin yung same account na napag-usapan doon sa impeachment hearing na may pangalang Sammy Uy? Opo, it's the same account po yan. Yan yung tinatawag kong mother account na 2.4 billion pesos po ang pumasok sa account ni Sara Duterte at ni Digong. Kaya joint account po yan, kaya sakop po siya nung impeachment. At dun sa 2.4 billion na yan, nakita doon yung mga checking ibinigay ni Sammy Uy doon sa bawat miyembro ng pamilya from 2011 to 2013. Tapos, pag nakita ko po, anong inanalyze po namin, siguro na-realize nila na may paper trail silang iniiwan. Nung nahinto na ito, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok. Kaya ang aking conclusion nito ay si Sammy Uy rin ang nagpapasok nito. Kaya yung buong 2 billion na yon ay galing sa illegal drugs. Opo, So, dividendo nila yan. Kasi parehas po ng mga time Kung kailan nagbibigay ng cheque, parehas din po dun sa time na nagde-deposito. Yun po yun. Pero
that time, kasi alam naman natin na meron tayong confidentiality sa mga bank deposits, no? And pati nga ang AMLAC, actually, meron sila mga panuntunan sa paglalabas ng informasyon. And that time, saan ka nakakuha ng informasyon? Sorry, just kung sakali man na maaari mong i-share sa amin ito. Opo. Kagaya nung nailahad ko nung 2016 at nung Quadcom at nung nakaraang hearing, ito ay binigay sa akin ng isang whistleblower na nagngangalang Mike Joseph de Mesa. So ito ay nagbigay nito, sabi niya kaanak niya ang napagkuhanan niya to na galing sa isang ahensya ng gobyerno. Yun po yun. So vinet ko yung informante, vinet ko rin yung contents. So in this case, nung na-validate na yung contents, so nag-focus na ako sa contents. And that time, magkano yung laman balance ng account na iyon dito sa bangkong ito sa Pasig? Hindi po kita yung balance. Ang kita lang po yung mga transaksyon na malalaki na pumasok. Okay. Yun lang po. Oo. Sige. So, well, ngayon bahagi na ito, no? Nasama ito sa impeachment discussion simply because joint account ito umano ni VP Sara at ng dating Pangulo. Opo. At ito po yan, Manong Ted. Simulat sa pool na nilabas ko yan, wala naman pong nag-deny sa bawat miyembro ng pamilya ng Duterte. Sinabi ko, inakusahan ko sila, binigyan kayo ng cheque ni Sammy Uy na drug lord na konektado kay Michael Yang, tong si Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, joint with Kitty. Ni isang beses, hindi po nila dininayan. In fact, inadmit ni Digong mismo yung account, the existence of the mother account. But none of them, all these years, denied yung allegation ko na yan. Sa ngayon, kayo ba nakausap na ng mga possible prosecutors sa impeachment ni VP Sara kung kayo'y magiging isa sa mga testigo nila? Opo, naabisuhan na po tayo na magiging testigo tayo sa sa darating na impeachment trial. Okay. Opo. And then, sa inyo bang pag-testify na ito, Senator Sani, kung mamarapati lang po ninyo, maliban ba dito sa publicly, inyo nang nailahad mula noon hanggang sa nakdaang hearing, meron pa ba kaming dapat na abangan? Yun na lang pong specifics ng mga kasi marahaba po yung mga listahan ng transactions na yun eh. Marami pang hindi nakita yung mga kababayan natin na isang araw more than 300 million ang transaction ang inilabas nila. Tapos ang total na winidraw niya na walang dineposit mahigit 500 milyon. So talagang malaki ang transaksyon nandito. Hindi po ito yung sinasabi nilang labas-pasok. Kahit labas-pasok pa yan, malalaki amounts. Pero in one particular stretch, puro withdrawal na kilalaki ang ginawa nila na walang pumasok, walang deposit, puro withdrawal na mahigit 500 milyon. So doon mo makikita na at the very least, talagang 500 milyon at any one time ang balanse doon. But it could be more. The fact na pre-nomote yung account manager nito ginawang SSS president. Ibig sabihin talagang kakuntsaba ito. Tapos makikita nyo, pag tinotal mo yung pumasok at lumabas, mas malaki yung lumabas. So ibig sabihin ito, nagde-deposito sila ng below the threshold na 500,000. Kaya marami pa hong madidiscover dito na magugulantang mga kababayan natin. Okay, sige nga. Sabi nga natin, kung meron pa tayong dapat abangan, ito po ang amin pong aabangan. Ngayon, Senator Sani, dito po sa ICC, meron pong mga panayam nga sa inyo na may tinutukoy kayo na mga testigo. Kasi nga sa aming panayam din sa mga abogado po ng mga biktima po dito, maingat nga sila sa pagbabangkit. Kumpirmado na ho ba talaga sila Matubato tsaka sila
itong si Las Cañas ay testigo na po ng prosecution laban kay dating Pangulo? Opo, si Las Cañas, tapos na po yung testimonya niya. Meron po kasing provision sa ICC Mm. na kapag ikaw ay at risk yung buhay mo para hindi ka itumba before the trial, kinukuha na yung testimonya. So, yung testimonya niya, pinasok na po yan. 7 araw po siyang krinos-examine ng mga abogado, court-appointed lawyers ni Digong kasi hindi siya nagpa-participate nung panahon na yon. Tapos itong defense lawyers. So pagka nagsimula po yung trial, ipapasok na lang into the records yung testimonya niya. So tapos na yon. Ganon din po kay Matubato. Tapos meron pa pong mga members ng hit squad na nandoon na sa witness protection nila. So si Garma nandoon na rin po. Mhm. So marami pong mga testigong nasa witness protection ng ICC. So kumbaga kapag kasi ngayon meron pang apela and pagbibigyan naman niya yata ulit ng ICC sa due process yung apela doon nga sa confirmation itong mga charges na ito tsaka yung pagsisimula ng trial. So lalabas dito, Senator Sani, na pag nag-trial na, ang ilalabas na lang nila, visuals ba ito ng testimony nila Las Cañas o sworn statement na lang, hindi na ma-expose pa doon sa mismong trial yung testigo? Ganun yon? Yun pong kay sa pagkakaalam ko, yung pong kay Matubato at kay Las Cañas. Mhm. Sila yung kanilang video recorded na testimony ay ipapasok into the records. Kasi na po yon because of that special provision. Pero yung iba ay po yon, live po yan, actual po yan na i-cross-examine sila. Okay, itong si Garma, kinukumpirma mo na hawak na ngayon ng witness protection ng ICC. Meron na rin siyang ganun din na inilabas na unang affidavit, dumaan na rin sa cross-examination ng both parties? Hindi pa ho. Yung kay Garma, siya ay magte-testify during the trial. Iba lang kaho yung kaso nila Las Cañas at Matubato dahil bukod sa at risk sila physically sa assassination, meron din sila mga health concerns. So yan po. Ngayon itong kay yung kay Garma, ito siya dahil supposed to be wanted ho yan dito sa atin, meron siyang murder case. Kaso dahil nag-cooperate siya diyan sa ICC, napawalang visa po yung mga kung ano man Interpol Red Notice na nilabas. Ganun din po kina Matubato at Las Cañas. Lahat po ng mga yung Interpol Red Notice ni Las Cañas noon napawalang visa dahil nag-cooperate siya sa ICC. Pero itong kay Garma kasi, I remember, pending case ito, murder. Sa Mandaluyong ito, ang balita mo na, paano yung pamilya nung napatay dito na officer ng PCSO? Ganun po ang sitwasyon. Nakuha na siya ng ICC Witness Protection. So, hindi na po siya mahahabol doon. Si Las Cañas din po, kinasuhan. Si Matubato, may mga kaso din sila. Pero dahil nag-cooperate sila sa ICC, po yan may may precedent siya. Kaya hindi na ho sila makukuha. Pero ang nun, that is with the condition na kailangan magko-cooperate sila fully at magte-testify sila na maayos. Otherwise, isosoli sila dito. Well, sige po, kasi anyway, siguro iba namang pong usapin yun, yung jurisdiction nga ng ICC sa mga Pilipinong ito, pero yung pending case nila sa mga regional trial court dito sa Pilipinas, yung ang ating, ito yung katanungan siguro din ng iba kung ma-absuelto ba sila kasi iba namang proceedings yung sa ICC, Senator Sani, no?
hindi ho sila maabsuelto sa mga kaso dito. Pero the fact remains na nandoon na sila eh. Aha. Oo. So protektado na sila nung nung sistema doon na ICC. Parang asylum o refugee status na sila. Okay, opo. Sige. Sir, ano bang balita nyo? Kasi may mga informasyon talaga na nanggagaling po sa inyo and eventually nga it turns out na positive, no? Meron na bang arrest warrant sila Senator Bato? At saka yung ilang pa mga dating hepe ng pambansang pulisya, maging sila Secretary Vitaliano Aguirre? Well, hindi po ako at liberty to confirm yung kay Bato. Pero alam niya po 'yan, no? Alam na po niya 'yan kung ano man yung katotohanan diyan. Doon naman sa iba, ang pagkakaalam ko po ay dinedevelop pa yung kaso sa kanila. Nasa case build-up. Pero ang hindi na po siguro aabot kina Aguirre at doon sa iba, hanggang kay Albayalde na lang po siguro at kay Bongo. Opo. Sige. So, you cannot confirm nor deny yung kay Senator Bato, pero you can confirm na meron pong ongoing ngayon na mga pagbubusisi pa kung maglalabas ng arrest warrant laban sa binanggit po ninyo na sila Ginoong Albayalde o maging kay Senator Bongo. Opo. So, yun po yung ongoing investigation. Hindi humin po yung prosecutor nung nahuli si Digong, tuloy-tuloy po yung kanilang investigasyon. Kaya pero sa nakikita ko lang po ay baka aabot lang kay Albayalde. Opo. Kay Senator Bongo kaninyo? Bongo and Albayalde. Kay VP Sara, nung siya ay nag-mayor pa, kasi meron kayo din binabanggit na merong, sa inyo na humanggaling. Kay VP Sara po? Hindi po, unfortunately, hindi po kasama. May issue ng warrant si VP Sara. Ngayon, o kailanman, hindi na po aabot yung threshold na evidence. Kasi mataas po ang threshold ng evidence na hinahanap ng ICC prosecutors. While meron nagsabi na banggit ng ilang testigo si Sara, but according to the ICC by standards hindi aabot. Opo. Kasi nga mataas po yung panuntunan para ka talaga maidawit po sa kaso at maging co-perpetrator ang bansag nga po ang tawag po Senator Sani. Opo. Okay, sige. So even yung mga na-mention, go ahead. Even po yung mga na-mention na co-perpetrators, hindi naman automatic ay ma-issuean sila ng warrant. So in fact, yung iba doon ay binibigyan ng pagkakataong magtestigo. So yung mga except kay Bongo, Bato, Digong, all the rest ay pwede pa sila magtestigo para matanggal sila doon sa kaso. So yun po ang condemn. So yung mga nababanggit doon, pwede pong mag-apply para sa kanilang sariling witness protection program ng ICC, Senator Sani. Opo. Yes. Sige. So, Senator Sani, salamat sa inyong panahon at kami po aantabay dito po sa mga development na ito na ating po pinag-usapan. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo, Manong Ted. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.